Pasensya na mga kasaka kung medyo malikot yung ating camera kasi tayo po'y nakasakay dito sa ating hand tractor. So ayun, welcome back to my channel mga kasaka, no? Ka-Farmer Burns. Naway nasa mabuting kalagayan tayong lahat. So for today's video mga kasaka, ako po'y magpapatag ng aking lupa gamit po yung ating kuliglig. Ipapakita ko sa inyo. Gamit po yung ating kuliglig at yan po yung papatagin natin. At ipapakita ko rin sa inyo mga kasaka kung gaano nga ba kahalaga o kung gaano nga ba nakakatulong itong ating ginawang DIY na hand tractor floater mga kasaka, no? So bali tayo sasakay, hindi tayo maglalakad, ano. So ipapakita ko kung gaano siya nakakatulong sa atin para makaiwas tayo sa mga kuhol na pwedeng makasugat sa ating mga paa, at saka ganoon na rin iwas pagod na rin siya mga kasaka, no? So yung aking pilapil nga pala hindi ko na natapos sa pagtabas kahapon kasi nagluko yung aking grass cutter. So gagamitan ko lang siguro ng itakyan mamaya. Unahin ko na lang muna itong patagin mga kasaka. Pagkatapos natin magpatag dyan ay isprehan natin ng bioenzyme na in-order natin doon sa ating kasaka din, ka-farmers na si Sir Noel Agri TV mga kasaka, no? So tara mga kasaka, samahan nyo ako. So ayun mga kasaka, nagsuot na po rin tayo ng mga pang protection sa init, no? Kahit nagsasakay tayo ay mainit pa rin, kaya suot din protection naman sa ating balat. Ilan na natin mga kasaka, bunot lang tayo, bunot. Hirap pala magtagalog dito mga kasaka, no? Yun. So start. Sandali lang po mga kasaka, no? Pero ang laki na po ng nagawa natin. So ayan mga kasaka, hindi pa po kasi pantay ito, marami pong mga malalim. Ito yung nagagawa ng ating hand tractor floater mga kasaka, no? Hindi na tayo naglalakad at
maiiwasan natin yung mga posibleng sugat sa ating mga paa. Gumawa kayo nitong ating hand tractor floater. Malaking tulong siya mga kasaka. So tapusin ko lang ito mga kasaka. So ayun mga kasaka, no, break time muna kasi magto 12 na. Alas 10 mahigit na rin naman ako nandito. So may kulang pa tayo doon konti. Hindi ko, nababalikan ko na lang yan mamaya. So uuwi muna tayo mga kasaka saglit. Kakain lang tayo ng tanghalian. At babalik tayo mamayang mga 2 PM siguro. Kasi napakasakit ng init mga kasaka. Nakakaluto talaga, nakakapaso. So uuwi tayo sa bahay. Sasakay na lang tayo dyan muna hanggang dun sa dulo ng may pilapil. Doon lang tayo bababa. So tara mga kasaka. So tara mga kasaka, napakainit, no. Tayo po'y nakasakay ngayon sa ating hand tractor mga kasaka, no. Ay uuwi doon muna sa bahay, saka kakain ng tanghalian, saka babalik na naman tayo mamaya maya. Ang daming mga mga kasaka, mga ibon kasi marami rin naglilitawang mga uod ngayon kasi nahalongkat na ulit yung yung lupa. Ating tubigan mga kasaka kapag nauuhaw tayo, ay hihinto muna tayo saglit at saka inom ng tubig. Pasensya na mga kasaka kung medyo malikot yung ating camera kasi tayo po'y nakasakay dito sa ating hand tractor. Bale, ito na po yung dulo ng pilapil natin mga kasaka. Dito tayo bababa. Nakauwi na yung bahay ng kubo namin. Yun yung kubo namin mga kasaka. So parking ko lang to mga kasaka. Off lang po natin yung makina. Tara. So natapos na po tayo sa pagpapatag mga kasaka, no. So yun pa yung isa. Natapos na rin po tayo dito. Bale, ang susunod ko namang gagawin dito mga kasaka ay mag-i-spray naman ako ng ng bioenzyme. After 1 week, dadaanan pa ulit to natin ng mudboot tractor, saka natin papatagin ulit para na sa pagsasabog ng ating binhi. So binawasan ko na pala ito ng tubig kasi marami itong tubig eh. Binawasan ko po muna ng tubig bago ko sprayhan ng bioenzyme. Yung iba nga pa lang nating mga katabing palayan dito ay kakabasag pa lang ng kanilang mga lupa, mga kasaka. So ito po yung gagamitin natin mga kasaka, bioenzyme. Baliktad nga lang kasi naka front cam tayo. So itong bioenzyme po mga kasaka ay deodorizer at saka decomposer po siya, So dito po naman tayo sa direction for use. Para naman po sa lowland rice, after harvest, cultivate and irrigate the rice field. So pagkatapos daw po mag-ani ay rotivate natin yung ating lupa. Tapos patubigan natin, takpan yung mga pilapil, patubigan. Tsaka mag-spray tayo ng 2 takip, 2 cups of bioenzyme per 16 liters o isang tangke mga kasaka. Tapos i-maintain po natin yung tubig, katamtamang tubig lamang po, 4 to 5 days until final harrowing. So after 1 week mga kasaka, hanggang sa final harrowing natin ay i-maintain natin yung tubig para itong chemical ay talagang
mapupuksan niya yung mga damo at saka yung yung dayami mga kasaka, no? Kasi decomposer nga po siya. So disclaimer lang po mga kasaka, hindi po ako nagpo-promote nito. Ito lang po ikukuhan ko ng example kung ano magiging resulta ng ating lupa. Kasi doon may mga portion po tayo doon na lupa na mababa at saka talagang kung susuruin mo yung lupa ay talagang nagkukulang sa mga nutrients yung lupa, try natin to, bioenzyme. Galing po to kay Sir Noel Agri TV mga kasaka, no? So tara mga kasaka, try natin. Ito po yung laman niya, powder po siya mga kasaka, no? So ayun mga kasaka, dito tayo mag-uumpisa na. Let's go! So ayun mga kasaka, na natapos na po tayo sa pag-spray. Hindi po natin naubos yung 2 bote ng bioenzyme. Bali 5 tangke lang yung naubos ko dito sa aking palayan. So titingnan natin sa mga susunod na araw kung anong magiging resulta ng ating spray. Susuriin muna natin yung lupa ngayon para may kumpara natin sa susunod na linggo kung may pagbabago ba sa ating lupa mga kasaka. So ito po yung mga sinasabi ko mga kasaka, ito po yung mga dayami at saka yung mga damo. Yan po yung lalantain ng ating spray na bioenzyme. Although nalalanta naman po yan kasi patay na po sila, pero medyo may katagalan pa, maring hindi na ma-absorb ng ating halamang palay. At least dito may in-spray tayong chemical. Yan yung dudurog sa mga ganitong mga uri ng damo at saka dayami, at yan na rin yung magbibigay ng pataba sa ating mga halamang palay. So ewan ko lang kung e-epekto ba siya dito sa ating mga mga buhay na damo katulad nito, kagaya nito, may mga ganyan. Hindi ko alam kung e-epekto ba siya dyan. So susuriin natin sa mga susunod na araw mga kasaka, no? Kaya lang ngayon hindi ko pa mapapakita sa inyo yung resulta kasi i-upload ko muna tong video kasi masyadong hahaba na yung video. So update ko kayo sa mga susunod na araw o linggo mga kasaka, no? Mula ngayon. So maraming salamat sa panonood mga kasaka.